Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano kunin ang x-intercept at y-intercept ng isang polynomial function. X-intercept, ito yung mga points kung saan dumadaan ang graph sa x-axis. Ibig sabihin, kapag hinahanap ang x-intercept, gagawin mong 0 ang y, tapos isasolve ang x. At kapag y-intercept naman, ito yung mga points kung saan dumadaan ang graph sa y-axis. Para makuha mo ang y-intercept, gagawin mo namang 0 ang x tapos kukunin mo ang value ng y. Ito ang mga halimbawa ng x-intercept points. Meron tayong xy na ang tawag dito ay ordered pairs or meron tayong tinatawag na x-coordinate at y-coordinate. Sa xy na ordered pair, kapag x-intercept, ang may value ay ang x-coordinate at laging 0 ang y-coordinate. So, meron tayong ordered pair na x0 sa x-intercept. Halimbawa, 7, 0, 4, 0, negative 1, 0, negative 4, 0. So, lahat ng mga nasa x-coordinates ay mayroong value, pero lahat ng nasa y-coordinate ay 0. So, ito yung mga tinatawag na x-intercept points. Okay, kung ipa-plot natin ito sa graph sa ating Cartesian plane, we have 7, 0, 4, 0, negative 1, 0, negative 4, 0. So, lahat sila ay dumadaan sa x-axis. Or, lahat ng points ay nasa mismong x-axis. Ito naman ang halimbawa ng y-intercept points. So, mayroon tayong ordered pair na x and y. Again, ang x natin ay x-coordinates, ang y ay y-coordinates. So, sa xy na ordered pair natin, kapag y-intercept, ang may value ay ang mga y-coordinates. Ang laging 0 ay ang x-coordinate. Example ng points natin sa y-intercept, we have 0, 3, 0, 1, 0, negative 2, and 0, negative 4. Kung mapapansin ninyo, lahat ng x-coordinate ay 0 at ang may value lang ay ang y-coordinates. Kung ipa-plot natin ang points sa Cartesian plane, we have 0, 3, 0, 1, 0, negative 2, 0, negative 4. So kung mapapansin ninyo, lahat ng points ay dumaan sa mismong y-axis. So, ito yung tinatawag nating mga y-intercept. So, para mas maintindihan natin, narito ang unang halimbawa ng pagkuha ng x-intercept at y-intercept ng isang polynomial function. Number 1 example is y equals x cubed minus 4x squared plus x plus 6. To find the intercepts of y equals x cubed minus 4x squared plus x plus 6, okay, step number 1 natin is set natin yung f of x or y equal to 0. Again, f of x equal to 0 or y equal to 0. So, ito yung mga symbol natin ng function. For the step number 2, ifo-factor natin ang polynomial if possible. Okay, so sa case natin or sa number 1 example natin, kailangan natin siyang i-factor. Isusulat natin itong polynomial function sa factored form. So, ang given polynomial natin ay y equals x cubed minus 4x squared plus x plus 6. Ang degree ng polynomial natin ay 3. So, ibig sabihin, mayroon tayong tatlong factors para sa polynomial na ito. So, ang next step is aalamin natin ang mga possible factors ng ating constant. So, which is 6. So, ang possible factors ng 6 ay 1, 2, 3, and 6. 1 times 6 is 6 and 2 times 3 is 6. So, eto lang yung mga pwede nating i-try na possible factors ng 6. Okay, pipili tayo ng isa sa mga ito ng possible factor. Let's try x plus 1. Factor or not. So, aalamin natin kung ito ba ay factor ng ating polynomial or hindi. So, gagamit tayo dito ng tinatawag nating synthetic division. Kung itong factor na to ang gagamitin natin, ang ilalagay natin dito sa may left part ay x plus 1 becomes negative 1.
And the next, kukunin natin or i-write natin yung mga numerical coefficient ng ating polynomial function, which is we have 1, then negative 4, next positive 1, and positive 6. Okay, the next step is i-bring down natin ang 1. So 1, then multiply sa negative 1. So 1 times negative 1 is negative 1. Then i-add natin negative 4 plus negative 1. The answer is negative 5. Then multiply by negative 1. The answer is positive 5. And then 1 plus 5 equals positive 6. And then 6 times negative 1 equals negative 6. And then we add 6 plus negative 6, the answer is 0. So, ang dulo ng synthetic division natin ay 0. Ibig sabihin, kapag 0 ang nasa dulo, wala siyang remainder. Ibig sabihin, ang x plus 1 na factor ay factor ng given polynomial. So, hindi na natin siya babaguhin. Kasama na siya sa tatlong factors. Ang next na aalamin natin ay kung ano pa yung dalawang factors na natitira. Ang next step ay kukunin natin ang quotient ng result, which is 1. It becomes x squared negative 5x plus 6. So again, ang quotient natin ay x squared minus 5x plus 6. Okay, so meron na tayong unang factors ng ating polynomial, which is x plus 1. And then again, meron pang dalawang natitira. So, gamit ang quotient natin, which is x squared minus 5x plus 6, aalamin natin kung ano pa yung dalawang factors. Since quadratic function na ito, magkakaroon tayo ng dalawang factor. Para ma-factor ang trinomial na ito, ipa-factor natin ang first term. Factor ng x squared ay x times x. Therefore, ilalagay natin ang x doon sa first term ng dalawang factor. And then the next one, ipa-factor natin yung last term, which is 6. So, kung ipa-factor natin ang 6, that is 3 times 2. So, 3 times 2 equals 6. Now, sa middle term, ang middle term natin ay negative 5x. Para ma-check natin kung tama itong possible factor natin, imumultiply natin ang inner term, which is 3 and x. 3 times x equals 3x, and x times 2, which is the outer term, equals 2x. And then, i-add natin ang 3x and 2x. Ang goal natin dito, dapat ang middle term natin ay negative 5x. So, ano ang sign na gagamitin natin sa magkabilang factor or sa dalawang factor na ito para ang middle term natin ay negative 5x? Okay? So, kung lalagyan natin ng negative 3 at negative 2, at i-add natin negative 3x plus negative 2x, ang magiging result ay negative 5x. So, ibig sabihin, negative ang 3 at negative ang 2. So, ang dalawang factor natin ay x minus 3 and x minus 2. So again, meron na tayong tatlong factors ng ating polynomial, which is x plus 1 times x minus 3 times x minus 2. So again, meron tayong tatlong factors sa ating polynomial function, which is x plus 1, x minus 3, and x minus 2. Ang next step natin na gagawin para makuha po natin yung x-intercept ay i-equate natin yung y to 0. So magiging 0 equals x plus 1 times x minus 3 times x minus 2. And then, equate each factor to 0 to determine x. Ibig sabihin, i-equate natin lahat ng factor sa 0. So, magiging x plus 1 equals 0, x minus 3 equals 0, and x minus 2 equals 0. And then, the next step is to solve for x. X plus 1 equals 0 equals x equals negative 1. Then, x minus 3 equals 0, may tatranspose natin yung negative 3 sa other side, so it becomes x equal to 3. And x minus 2 equals 0. Again, transpose natin yung negative 2 sa kabilang side, so it becomes x equals 2. Therefore, the x-intercepts are negative 1, positive 2, and positive
3. This means the graph will pass through negative 1, 0, 2, 0, and 3, 0. Again, ang x-intercept natin doon sa ating polynomial functions ay negative 1, positive 2, and positive 3. Meron tayong coordinates na x and y. X-coordinate and y-coordinate. Kapag x-intercept ang pinag-uusapan natin, ang may value lang ay ang x-coordinate at 0 ang y. So, ibig sabihin, ang coordinates natin sa negative 1 ay negative 1, 0. Sa positive 2, meron tayong positive 2, 0, and 3, we have positive 3, 0. And then, ipa-plot natin yung mga points sa Cartesian plane. So, negative 1, 0. So, dito ang negative 1, 0. Next, positive 2, 0. Next, positive 3, 0. Kung mapapansin ninyo, ang x-intercept natin or ang mga points na plinot natin, lahat po sila ay nasa mismong x-axis. So, ibig sabihin, ang x-intercept ay mga points na nasa mismong x-axis. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano kunin ang y-intercept. Simply, set x equals 0. Kanina, para makuha ang x-intercept, nagsaset tayo ng y equals 0. So, this time, to find the y-intercept, magsaset naman tayo ng x equals 0. So, y equals x cubed minus 4x squared plus x plus 6. Then, y equals, lahat ng x, papalitan natin ng 0. So, we have 0 cubed minus 4 times 0 square plus 0 plus 6. And then, we simplify, y equals 0 cubed is 0. Then, 0 squared times negative 4 is 0 plus 0 plus 6. Then, if we add, y equals positive 6. The y-intercept is 6. This means the graph will also pass through 0, 6. So, ang y-intercept natin dito sa polynomial function ay 6. So, kung may coordinates tayo na x and y, at ang may value lang ay ang y-coordinates. So, ibig sabihin, kung ang y-intercept natin ay 6, ang coordinates nito ay 0, 6. Kung ipa-plot natin sa Cartesian plane, nandito ang 0, 6. Okay? Kung mapapansin ninyo, ang point na 0, 6 ay dumaan sa y-axis. And that is y-intercept. Kung i-graph natin ang polynomial function natin, okay, gamit ang GeoGebra, ito ang magiging result. Kung matatandaan natin, ang x-intercept natin ay negative 1, positive 2, and positive 3. And ang y-intercept natin ay 0, 6. At ito ang itsura ng graph ng ating polynomial function. Narito ang ikalawang halimbawa kung paano kunin ang x-intercept at y-intercept ng ating polynomial function. Here we go. How to find the x-intercept and y-intercept of the polynomial function y equals x raised to 4 plus 6x cubed minus x squared minus 6x. Again, find the intercept of y equals x raised to 4 plus 6x cubed minus x squared minus 6x. So, ang solution natin dito is for the x-intercept, find x when y equals 0 and use the factored form. So, kung mapapansin ninyo, ang polynomial function natin ay mayroong common sa bawat term. Ang common sa bawat terms ng ating polynomial ay x. So, ipa-factor out natin kung ano ang common. Then, i-divide natin x raised to 4 divided by x, the result is x cubed. Okay, again, remember na kapag nagdi-divide tayo ng polynomials, sinusubtract natin ang exponent. So, ang exponent ng x na to ay 1, therefore 4 minus 1 is 3. Then, the next one is 6x cubed divided by x is 6x squared. Again, ang exponent ng x natin dito ay 3 and then ito ay 1. So, 3 minus 1 equals 2. That's why we have 6x squared. Next, negative x squared divided by x. Of course, we have negative x. And last, negative 6x
divided by x, the answer is negative 6. And then the next step is to factor completely. So y equals x, and then the factored form of this polynomial, which is hindi ko na ipinakita ang solution. Para ma-factor ito, gagamit tayo ng synthetic division. Okay? So, ang factor ng polynomial na ito ay x plus 6 times x plus 1 times x minus 1. And then equate y to 0. The factors of the polynomial, which is equate to 0. And then the next step is equate each factor to 0 to determine x. So we have now x equal to 0. We have x plus 6 and x plus 1 and x minus 1. Okay, again, equate to 0. So it becomes x plus 6 equal to 0. Then, if we transpose 6 to the other side, so it becomes x equals negative 6. The next one, we have x plus 1 equal to 0. And then transpose 1 to the other side, so it becomes negative 1. Then the next one, we have x minus 1 equal to 0. You transpose negative 1 to the other side. And then now we have x equal. So the x-intercepts are 0, negative 6, negative 1, and positive 1. This means the graph will pass through 0, 0, negative 6, 0, negative 1, 0, and positive 1, 0. Again, i-plot natin yung x-intercept sa Cartesian plane. Again, ang x-intercepts natin ay 0, negative 6, negative 1, and positive 1. So, meron tayong coordinates na x and y. So, kapag x-intercept, ang may value lang ay ang x, ang y ay 0. So, ibig sabihin, we have the coordinates ng 0 ay 0, 0. Coordinates ng negative 6 ay negative 6, 0. Coordinates ng negative 1 ay negative 1, 0. And coordinate ng positive 1 ay 1, 0. So, kung ipa-plot natin ito sa ating Cartesian plane, ito ang mga points natin. So, 0, 0, negative 6, 0, negative 1, 0, and positive 1, 0. Lahat ng points ay dumaan mismo sa x-axis. So, again, yan ang tinatawag nating x-intercept. Here you go. Next, find the y-intercept. Para makuha natin yung y-intercept, simply set x equal to 0. So that is y equals x raised to 4 plus 6x cubed minus x squared minus 6x is equal to 0 raised to 4. Lahat ng x, papalitan natin ng 0. Again, 0 raised to 4 plus 6 times x is 0. So therefore, we have 0 cubed minus 0 squared minus 6 times 0. Then, to simplify, we have 0 raised to 4 is 0, then 0, and 0. So, meaning, y is equal to 0. So, the y-intercept is 0. This means the graph will also pass through 0, 0. Since ang y-intercept natin ay 0 at nag-set tayo ng x equal to 0, ibig sabihin ang coordinates natin dito ay 0 to 3 go. So, ito yung pinakagitna or center which is 0, 0. Y-intercept kasi dumaan din siya sa y-axis. Go. So, gumamit ako dito ng GeoGebra na application para ma-graph ko or makita ko ang graph ng ating function. So, again, based sa ating GeoGebra, ang x-intercept ng function natin ay negative 6, 0, negative 1, 0, 0, 0, and positive 1, 0. And also, yung y-intercept natin ay 0, 0. Go. Ngayon, alam mo na kung paano kunin ang x-intercept at y-intercept ng polynomial function. So, and that's all for now, and thank you for watching. So, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!